a principle within of watchful godly fear, a sensibility of sin, a pain to feel it near. I want the first approach to fear of pride or wrong desire, to catch the wandering of my will and quench the kindling fire. From thee that I no more may stray, no more thy goodness grieve. Grant me the filial, I pray, the tender conscience give. Quick as the apple of an eye, O God, my conscience make. Awake my soul when sin is nigh, and keep it still awake. Almighty God of truth and love, to me thy power impart. The mountain from my soul remove, the hardness from my heart. Oh, may the least omission pain my reawakened soul, and drive me to that blood again which makes the wounded whole. Magandang umaga po, mga kapatid. Sumaatin nawa ang habag, pag-ibig, pag-iingat, at pagpapala ng ating Panginoon sa buong maghapon ng araw na ito. Sinasabi po sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 14, talatang 18 ay ganito po: Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin, at handang magpatawad. Subalit, hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi. Ang tema po ng aking pahayag sa umagang ito ay ang tungkol sa naging malaking pagkakamali na nagawa ni Haring David, na tinawag na isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos, nang siya'y matukso sa kagandahan ni Batseba at nakagawa siya ng pinakamasamang magagawa ng isang tao upang bigyan laya ang masamang nasa na kinikingpin niya sa kanyang diwa, puso at isipan. Ang teksto pong pagbabatayan natin ng aking mensahe ay matatagpuan po sa aklat ng 2 Samuel, Kabanata 11, mga talatang 26 hanggang Kabanata 12, talatang 13. At ganito po ang sinasabi: Nang mabalitaan ni Batseba na napatay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Sinabi ni David kay Natan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Natan, "Pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay." Naway maging pagpapala po ng Diyos sa atin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa mga sandaling ito na nakasama ka namin sa pasimula ng magandang araw na ito. Samahan mo nga po kami sa aming lakarin at paggawa sa araw na ito. Ipaunawa mo po sa amin ang aral ng mensahe na aking dadalhin sa umagang ito at akin ding ibabahagi upang ito'y maging giya at patnubay ng aming mga buhay at pamumuhay.
Ito po ang aking dalangin sa matamis mong pangalan at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Si Haring David po ay isa sa itinuring na sikat, bantog, kilala, at mahalagang lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan. Siya din po ay matikas, malakas, marunong, respetado ng nasasakupan, matagumpay na hari ng bansang Israel, and a man after God's own heart. Subalit, tulad po ng ibang Bible characters at mga pangkaraniwang tao, naging mahina po siya sa tukso at kasalanan. Siya man ay hindi nakatanggi, hindi nakaligtas sa kahinaang ito. Nagawa niya ang maaari nating sabihing isang karumal-dumal na gawaing nakabibiglang nagawa niya sa kabila ng pagiging malapit niya sa Diyos. Ang angkinin po si Bathsheba, asawa ng kanyang matapat na kawal si Urias. At hinangad pa niyang alisin sa kanyang landas si Urias sa tulong ni Joab, ang kanyang punong kawal, nang ilagay nito si Urias sa front line ng mga kawal na nakikipaglaban sa mga kaaway. At siya po ay napatay. Naging pagkakataon na yon upang maangkin ni Haring David si Bathsheba ng tuluyan. Ang bagay na ito ay totohanang ikinasusuklam ng Diyos. Kaya't ipinadala niya si Propeta Nathan kay Haring David upang sabihin sa kanya ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos sa kanya, ang kanyang kasalanan kay Bathsheba, kay Urias, at lalo't higit sa Diyos. Nagtungo si Propeta Nathan kay Haring David ayon sa utos ng Panginoon. Pagkakita niya kay Haring David, ay nagkwento siya ng tungkol sa dalawang lalaki, isang mayaman na maraming kawan at bakahan, at sa isang mahirap na may isa lamang na babaeng tupa na mahal nito. May dumating na bisita ang mayamang lalaki at nagpatay ng tupa, subalit tupa iyon ng mahirap na lalaki. Hindi po naging sensitibo si Haring David sa kwento ni Propeta Nathan, kaya't malakas niyang isinigaw na galit na galit. Naririnig tayo ni Yahweh, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Apat na ibayo ang dapat niyang ibayad sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha. Hindi pa din naging sensitibo si Haring David sa nilalaman ng kwento ni Propeta Nathan, kaya't sinabi ng propeta, "Ikaw po ang lalaking iyon." Saka palang tila nahimasmasan si Haring David. Inisa-isa ni Propeta Nathan ang ipinasasabi ng Panginoon kay Haring David bilang parusa sa ginawa niyang kasalanan. Maraming pagpapatay sa mga kaanak ni Haring David, ang kanyang sambahayan ay magkakagalit-galit, mag-aalsa at mag-aaklas laban sa kanya. Ang kanyang mga asawa ay sisipingan ng kung sino-sinong mga lalaki at ang anak niya kay Bathsheba ay mamamatay. Tinanggap po ni Haring David ang lahat ng ipinasasabi ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Propeta Nathan at inamin niya sa kanya na siya'y tunay na nagkasala. Sinagot siya ng propeta na pinatawad na siya ng Panginoon at hindi siya mamamatay, kundi ang anak niya kay Bathsheba. Dumalangin si Haring David kay Yahweh at pinamanhik na isalba ang buhay ng kanyang anak. Ngunit tulad ng sinabi ni Yahweh,
Ang bata po ay nagkasakit at naging malubha ang kanyang kalagayan. Muling nanalangin si Haring David para sa kagalingan ng bata. Siya po ay nag-ayuno, nagdamit ng sako, at nahiga sa lupa. Subalit, nanaig ang sinabi ni Yahweh. Makalipas ang 6 na araw, namatay ang bata, ang unang anak ni Haring David kay Batseba. Katulad ni Haring David, tayo pong mga mananampalataya ay hindi perpektong tao. Walang banal po sa atin. Wala pong banal sa atin. Tayo man ay mayroong mga pinagsama-samang mga pag-uugali tulad ng mabuti o masama, mapagmahal o magagalitin, matapat o minsan mandaraya, bukas na palad, minsan maramot, madaldal, minsan tahimik, mayabang, minsan na may mapagpakumbaba, at napakarami pa pong iba. Sa ating pag-aaral, nakikita natin kung paanong ang puot ng Diyos kay Haring David ay naglahong parang bula nang ikumpisal at aminin niya kay Propeta Nathan ang kanyang kasalanan. Tinanggap niya ang pagpapatawad ng Diyos, pero mga kapatid, watch out, dahil nakapataw pa rin ang bigat ng parusa sa kasalanang nagawa niya. Kapag sinuway po natin ang Diyos sa paraan na nais niya na tayo ay mabuhay at makisama sa ating kapwa, tiyak na aanihin natin ang galit niya. Kailangan na ang kasalanang ating nagawa ay ating pong matapat na pagsisihan at personal nating aminin at ikumpisal ito sa harapan ng Diyos. Kung paanong pinatawad ng Diyos si Haring David, ganon din niya tayong patatawarin sa ating mga kasalanan. Again, fellow Christians, please make sure na hindi na po natin uulitin ang ating nagawang kasalanan. Ang kasalanan sa pag-iisip, pagsasalita, at paggawa ng masama laban sa iba ay naghihiwalay po sa atin sa Diyos, sa ating kapwa, at maging sa ating sarili. Napakalaking kasalanan ng bagay na ito sa ating Diyos. Pinakinggan na mabuti ni Haring David ang bawat salita ni Propeta Nathan at napagtanto niya ang laki at bigat ng kasalanan ng kanyang nagawa. Kaya't nasabi niya ng taus-puso sa kanyang puso at diwa ang pangungusap na, "Tunay na nagkasala ako sa iyo, Panginoon ko." May sinseridad at katapatan si Haring David sa pag-amin at pangungumpisal sa kasalanang nagawa. Sabi nga po sa mga awit, Kabanata 6, talata 4 at 6, "Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko ay iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. Pinanghihina ako nitong aking karamdaman. Gabi-gabi, basa sa luha itong aking higaan, binabaha na sa kaiiyak itong aking tulugan." Focus this on church, focus on this. Dahil sa kanyang kasalanan, nakaramdam po si Haring David ng matinding pagsisisi at araw-araw siyang nagsisisi at nagtatapat, nag-ayuno at nanalangin sa harap ng Diyos. Nanalangin siya na maging maawain ng Diyos sa kanya. Napagtanto ni Haring David ang kanyang pagkakasala at lubos siyang nagsisi at ganap na nagbago upang hindi na siya makagawang muli
ng parehong kasalanan. Ang totoong pagsisisi ni Haring David ay tiyak na dapat po nating tularan. Ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay lagi po nating kasama sa ating buhay. Inililihis tayo ng Diyos sa tawag ng kasalanan at dinadala tayo sa dako ng kabutihan at katotohanan. Subalit, hindi nilalabag ng Diyos o pinakikialaman ng Diyos ang ating kalayaan at karapatan na pumili kung ano ang gusto nating gawin at mangyari sa ating buhay. Kung nagkamali man tayo sa pagpili ng gusto nating sabihin, isipin, ihatol, ipasya, o gawin sa isang pangyayari sa ating buhay, kasalanan itong matatawag. Idulog agad natin ito sa ating Panginoon at aminin ang ating mga naging pagkakamali at hilingin ang pagpapatawad ng Diyos. Ibabalik tayong muli ng Diyos sa dati nating kalagayan sa buhay na maayos, matahimik, at payapa. Malaya tayong muling magagamit ng Diyos tungo sa kanyang kalwalhatian. Kung sira ang ating buhay dahil sa kasalanan, kaya po itong ayusin ng Diyos. Magtiwala tayo sa kanyang anak na si Jesus na nabayubay sa krus para ipadama sa atin ang kanyang kahabagan. Kung pagmamahal niya tayong tatanggapin kung tunay tayong nagsisisi at may kapakumbabaang hihingi ng kapatawaran. Ang sabi sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y banal at matuwid. Sa Diyos ang papuri. Tayo po ay manalangin. Nag-uumapaw ang aming puso sa kagalakan, Panginoon, sa pagsama mo sa aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Purihin ka sa iyong kadakilaan at walang maliw na katapatan mo sa amin. Nalalaman mo, Panginoon, na kami man ay may kahinaan din, na hindi kami nakaliligtas sa tawag ng kasalanan. May mga sandali po sa aming buhay, kaya't amin itong ipinahahayag at ipinagtatapat sa iyo na hinihiling ang iyong pangunawa at patawad. Samahan mo kaming lagi, Panginoon, upang aming maiwasan ang mga tukso at magkasala at patuloy kaming mabuhay at mamuhay na matuwid na siyang atas at utos mo sa amin. Pagpalain at tulungan mo po kami sa aming maghapong paggawa. Sa iyong matamis na pangalan, O Jesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Magandang umaga po sa lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Maraming salamat po sa ating kapatid na si Kuya Doc Cesar Paloma sa kanyang magandang mensahe na ating narinig at purihin ang Panginoon, na ito ay magbibigay sa atin ng katatagan at kaliwanagan tungkol sa salita ng Diyos. Salamat po, Kuya Doc Cesar Paloma. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa oras na ito at tayo po ay talagang nakakatiyak na mayroon namang panibagong pagkapala na ating maranasan, sapagkat yung Diyos na nangako sa atin na anumang ating kahilingan ay ibibigay ng Diyos sa atin. At
ito ay naranasan ng inyong lingkod na talagang napakatapat sa ating Diyos. Maasahan siya sa lahat ng ating mga pangailanganin. Talagang buhay ang ating Diyos sapagkat sa aking mga kanasan sa loob ng isang linggo, mga kapatid, tunay na kumikilos ang Diyos, lalo po yung pagtanggal sa pulip ng aking kolon. At siya ang gumawa ng paraan at wala kaming binayaran maliban sa PPE na ito ay 800 pesos. Yun lang po ang aming binayaran. At napakabuti ng ating Diyos. Kaya maasahan niyo po ang ating Panginoon sa oras na ito sapagkat siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung dinidinig ang mga tao noon na nanalig sa Kanya, gayon din naman sa oras na ito na talagang pagpapalain ka ng Diyos, magtiwala ka lamang, umasa ka sa Kanya, lalo po sa panahong ito na mayroon pong variant D, COVID-19 na namiminsala sa buhay ng mga tao. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ako sa panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. At hayaan niyo po na dumaloy sa kanilang buhay ang kanilang kahilingan ng mga pagpapala. At nais po namin, O Diyos, na ang bawat isa ay makaranas ng mga himala. Kung sila ay mayroong karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo po sila at iligtas niyo po sila sa karamdamang ito. Gayon din po kung sila ay mayroong mga problema, Panginoon, ikaw ang aming problem solver. Ikaw ang aming solusyon. Ikaw ang nangako sa amin na kami ay lalapit lamang sa iyo sa pamagitan ng panalanginan. Kami ay iyong didinggin at lulutasin mo ang aming mga suliranin. O Diyos naming Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng mga overseas Filipino workers. Kung saan man sila naroroon, ingatan niyo po sila, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Giyon din po ang kanilang mga pamilya na naiwan sa aming bansa. Ingatan mo rin po sila at naway ang iyong patnubay ang siyang gumagabay sa buhay ng mga pamilyang naiiwan ng mga OFW. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mga miyembro ng simbahang ito. Kung sila ay mayroong mga karamdaman, problema at kawalan, O Diyos, ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang mga kahilingan at gamitin niyo po ang mga tao upang matugunan ang kanilang mga pangailangan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming bansa. Ilayo niyo po kami sa COVID-19 variant D o anumang variant na mayroon sa aming bansa. Tanggalin niyo po ito, O Diyos, at alisin niyo po at naway mawala na ito sa aming bansa. Panginoon, pagpalaan niyo po ang aming bansa na magkaroon po ng economic reform, recovery, O Diyos, upang ang aming mga mahihirap na mamayan, mga Pilipino, ay magkaroon sila ng pagkain sa kanilang mga hapag, magkaroon ng matatag na trabaho, at magkaroon ng maayos at desenteng pamumuhay. Pagpalaan niyo po ang mga namumuno sa aming bansa, lalo na po ang aming presidente, na magampanan niya ang kanyang katungkulan to protect all Filipino citizens in our country. Panginoon, pahintulutan niyo po na mangyari ito, O Diyos na aming amang makapangyarihan sa lahat. O Diyos, pagpalain mo rin po ang aming mga kasamahan na mga pastor at diakonisa. Pagpalain mo po sila, ingatan at ilayo niyo po sila sa anumang hindi kanais-nais
Gayon din po ang aming mga district superintendents. Panginoon, pagpalain mo rin po, O Diyos, ang aming mga obispo at bigyan mo po sila ng karunungan mula sa iyo upang magampanan ang kanilang mga katungkulan para sa aming simbahan. Naway ang aming simbahan ay maging maayos, matatag na simbahan. Dumadami kami at naging matapat sa iyo, O Diyos na aming Ama, ang simbahang United Methodist Church. Pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinggin mo po kami. Mahabag po kayo sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.